Bilang pasimula po ng ating pagsamba, atin pong sama-samang awitin ang ating himno ng Reformasyon. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning po. Sa buwan po na ito, patuloy po nating tinatalakay yung reformasyon. Sa simpleng pakahulugan po, ito'y pagbalik sa kung ano ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Kung ano yung dapat nating sundin at ipatupad, lalong higit sa paraan ng ating pagsamba. Madami ngayon ang sumasamba sa paraan na gusto nila, kahit ito ay taliwas na sa hinihingi ng Biblia. Madami ngayon ang sumasamba para aliwin ang kambing at hindi turuan ng tupa kung paano talaga sumamba. Madami ngayon ang sumasamba para bigyan lugod ang sarili, hindi ang Diyos na siyang dapat sentro ng pagsamba. Sa umagang ito, patuloy nating siyasatin ang ating mga sarili at itanong ang ganito.
Nalulugod ba talaga ang Diyos sa aking pagsamba at sa paraan ng aking pagsamba sa Kanya? Yan po yung tanong na dapat nating siyasatin lahat tayo sa umagang ito. Ang pagsambang walang unawa ay pagsambang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Patuloy nating naisin sa umagang ito na siya lamang ang mabigyan ng papuri, parangal at pagsamba. Sa umagang ito, ating kinikilala ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan. Noong October 6 po, si Jaysa Villegas. Noong 8, si Ariel Panerio. At noong 10 po, dalawa po sila. Si Kuya Lito Aguinaldo at si Ate Lydia Aranas. At ngayong 12, ay si Lian Pearl Nicole Gallego. Happy birthday po sa bawat isa at patuloy ko po kayong wine-welcome sa umagang ito sa ating pananambahan. Magandang umaga po. Bawat isa po ay hinihilingan ko po na sa pag-awit po natin ng ating prelude, ang verse 2 ay mga kalalakihan at ang verse 3 ay mga kababaihan. Ano po? At pagdating po sa verse 1 and 4, lahat po tayo ay sabay-sabay. Okay po, patuloy po nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Siya ang ating lakas at ang ating kanlungan. Kalalakihan lamang po. Galakan na tunay ay nararanasan sa tahanan ng Diyos na makapangyarihan. Bansa sa mga kababaihan naman po, verse 3. Masdan siya na aking manuwa nating Diyos. Lahat ng iknaatay siya ang tatapos. Puno'y tayo po lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin ang
Awit ng pagpupuri sa Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan natin, kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinumang binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kaniya, maging ang matataas nating kabundukan. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, tunay nga po na sa umagang ito, kami po'y nagagalak, nagpapasalamat, tunay na nagpupuri. Dahil sa nakalipas pong buong isang linggo ng aming pong mga buhay, patuloy po kaming kinalinga, patuloy na iningatan sa kabila po ng mga nangyayari at mga pangyayari sa mga karatig naming lugar. Tunay na yung pag-ingat mo sa bawat isa sa amin ay aming patuloy na nararanasan. Ang pagkakaloob mo sa amin ng lahat ng aming pong mga pangailangan ay tunay nga namin na nasusumpungan. At napakadakila mo sa amin pong bawat sambahayan, kami hindi mo pinagkukulang sa anumang bagay. Kaya naman aming Panginoon sa aming pong pagharap sa umagang ito, nais namin na kami patuloy na magpasayasa at patuloy na magpalinis sa iyong harapan upang sa amin pong sama-samang pagsamba, kami po'y maging karapat-dapat. Kaya naman ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tunay po na ang ating Panginoong Hesus ang siyang kaibigang tapat. Ang sino mang lumapit sa Kanya ay hindi po mabibigo. Tayo po ay patuloy na magpuri at umawit.
ay patuloy na umawit, magtiwala sa ating Panginoong Yesus. Tayo'y mabuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita. Siya ay sasaatin, maging susundin, at kung tayo ay magtiwala, at si Jesus ay sundin ang Kanyang paglalakad, laging sasaatin. Papawiin niya ang kanang pangamba kung tayo'y laging manarangan. Ang Kanyang patnubay, lagi nating taglay, sa daan tayo'y iingatan. Magtiwala't si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasaatin. Kung ang ating buhay sa Kanya'y ialay, ang pag-ibig niya'y kakampi. Ang bawat biyaya at lahat ng tuwa ay palagi ang sasaatin. Magtiwala't si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasaatin. Kay tamis manalig sa Kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod. At kahit nasaan tayong maputusan, kung puso tayong maglingkod. Magtiwala't si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasaatin. Magtiwala't si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sasaatin. Sa Diyos po natin ibalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Tayo po'y darako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Sa Bagong Tipan, mababasa po natin yung isang pagkakatala tungkol doon sa babaeng balo at doon sa isang mayaman na nagkaloob sa loob ng sambahan. Yun pong, at nandun po ang ating Panginoong Yesus, nakita niya at binanggit po niya na yung pinagkaloob ng babaeng balo ay higit kaysa doon sa ibinigay ng mayaman na nagbigay lamang ng sobra sa kanyang sarili. Makikita po natin yung dalawang katotohanan. Una, ang pagkakaloob sa Diyos ay nagmumula po sa atin, sa ating mga puso, sa kung ano yung ibibigay natin at napagpasyahan po nating ibigay. At pangalawa, makikita po natin na nakikita ng Diyos kung ano yung ating intensyon sa ating pagkakaloob. Kaya naman, sa atin pong gawain na ito ng pagkakaloob, magbigay po tayo kung ano yung nasa loob ng ating puso
at magbigay po tayo ng may kagalakan. Sabay-sabay po nating bigkasin, ako'y isang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Habang iniipon po ang mga offering po natin, tayo po ay patuloy na umawit. Ang lahat ko'y inihandog, ang may kagalakan. O Jesus, ang puso't buhay ko ay inihahalay. Napasas ako, O Panginoon, sa banal mong kalooban at nilalayo. Sa paanan mo, Jesus, ako ngayo'y sumasamba. Ang lahat ng kalayawan aking tatalikdan na. Napasas ako, O Panginoon, sa banal mong kalooban at nilalayon. O Jesus, ang buhay ko ngayon sa kubing lubusan, lalo mong ipagdama sa'kin pag-ibig mong tunay. Napasas ako, O Panginoon, sa banal mong kalooban at nilalayo. Tayo po ay magsitayo at ating pong awitin ang awit ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong ibigay sa'kin.
Nagpapasalamat nga po kami, aming banal at makapangyarihang Diyos, na tunay nga po na ang lahat sa aming buhay ay sa inyo lamang nagmula. Sa inyo po, Panginoon, ang gagaling ang lahat ng aming tinatamasa, ang lahat, Panginoon, na kung anuman meron kami sa araw na ito. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa inyo dahil tunay na kayo ang siyang patuloy na nangangalaga sa amin, nag-iingat at nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan at sobra pa, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, tanggapin po ninyo, Panginoon, ang mga nalikom na handog at dalangin po namin, Panginoon, na nawa nga po patuloy na magamit po ito sa lalo pang ikalalaganap ng inyong salita dito sa lupa. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na inyong mga anak na maging tapat, patuloy na naglilingkod at nagnanais na ibalik lamang sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Hari at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sabay-sabay po nating bigkasin ang paninindigan para sa salita ng Diyos, katotohanan tungkol sa pagtatakda ng Diyos, God's degree. Ready? End. Mula sa walang hanggang pasimula, tinakda ng Diyos ang lahat na mangyayari sa panahon. Ito ay kanyang ginawa na malaya at di nagbabago, na sinangguni lamang ang kanyang sariling marunong at banal na kalooban. Hindi niya kinailangan ng sinumang tagapayo. Gayunpaman, hindi siya ang may akda ng kasalanan, ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng alinmang nilikha, ni isisinangtabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sanhi. Bagkos ang mga ito ay tinatag pa nga. Sa lahat ng ito, ang kanyang ganap na karunungan, kapangyarihan, at katapatan ay nakikita sa pagsasakatuparan ng kanyang mga tinakda. Ang pagtatakda ng Diyos ay hindi batay sa kanyang paunang kaalaman na mga mangyayari ayon sa ilang kondisyon. Ayon sa pagtatakdang nagtatanghal ng kanyang kaluwalhatian, ang Diyos ay humirang na mga tao at mga anghel sa buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Dito ay nahayag ang kapurihan ng kanyang biyaya. Ang iba naman ay hinayaan sa kanilang kasalanan at matuwid na hatol. At dito ay nahayag ang kapurihan ng kanyang katarungan. Ang mga tao na itinakda sa buhay ng walang hanggan ay hinirang ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Sila'y hinirang kay Kristo ayon sa malayang biyaya at pag-ibig at hindi dahil sa anumang sani na nasa kanyang nilalang. Ang lahat ng ito ayon sa kanyang di nagbabagong layon at di matarok na panukala. Ang malalim na hiwaga ng pagtatakda ay dapat na gamitin na may tanging pag-iingat at karunungan. Sila ay magpapasakop sa kalooban ng Diyos at sa kanyang salita at makatitiyak na kanilang pagkahirang mula sa katiyakan ng kanilang mabisang pagkatawag. Sa ganitong paraan, ang katuroang ito ay magtataguyod sa pagpuri, paggalang at paghanga sa Diyos. Ito rin ay pupukaw ng kababaang loob, pagsisikap at kaaliwan sa lahat ng sumusunod sa Ebanghelyo. At sa mga katotohanang ito, tayo ay maninindigan. Amen. Inaanyahan ko po na tumayo ang lahat para po sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At buksan niyo po ang aklat ng Judas, Jude. At babasahin ko po ang buong talata upang higit po nating makita ang katotohanan na nakapuloob dito na ipapahayag sa umagang ito. Mula po talata 1 hanggang 25. At inyo pong sundan sa inyong mga sipi. Mula kay Judas, alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago, sa mga hinirang ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at iniingatan ni Hesukristo. Mapuspos nawa kayo ng habag,
kapayapaan at pag-ibig. Mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit napilitan akong ang sulat sa inyo'y isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat nakasalingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. Noon pang unay sinabi na ng kasulatan ang kaparusahang nakalaan sa kanila. Bagamat alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo. Matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga di sumasampalataya sa Kanya. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na di nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, kundi iniwan ng kanilang tahanan. Sila'y ginapos niya ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa hatulan sa araw ng paghuhukom. Alalahanin din ninyo ang Sodoma, Gomora at mga karatig lungsod. Dahil sa pagkagumon nila sa kahalayan at kamunduhan, sila'y pinarusahan sa apoy na walang hanggan bilang babala sa lahat. Ganyan din ang mga taong ito, dahil sa kanilang mga pangitain, dinudungisan nila ang kanilang sarili, hinahamak ang kapangyarihan ng Diyos at nilalait ang mararangal na anghel. Kahit ang Arkanghel Miguel, nang makipagtalo sa dyablo tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi nangahas humatol ng may panlalait. At sinabi niya, parusahan ka ng Panginoon. Ngunit nilalait ng mga taong ito ang di nila nalalaman. At ang mga bagay na likas nilang nalalaman, tulad ng mga hayop, ay ginamit nila sa kanilang ikapapahamak. Nakakikilabot ang sasapitin nila, sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Kamalian dahil lamang sa salapi. Tulad ni Balaam, sinugba nila ang kamalian dahil lamang sa salapi. Pares ni Kore, sila'y naghimagsik at pawang napahamak. Dahil sa kanilang walang habas na pagkain at pag-inom, napakalaking kahihiyan at kasiraang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salusalong pang magkakapatid. Wala silang inaalala kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin at di nagdadala ng ulan. Mga punong kahoy na di namumunga kahit kapanahunan. Bunot pati ugat at talagang patay na. Para silang mga daluyong sa dagat na ang pinakabula ay ang kanilang mga gawang kahiyahiya. Ang mga ligaw na tala at nakalaan sa pusikit na kadiliman magpakailanman. Tungkol din sa kanila ang hula ni Enoch, kabilang sa 7 salinlahi mula kay Adan. Nang sabihin niya noon pa, tingnan ninyo, dumating na ang Panginoon, kasama ang libu-libong banal, upang hukuman ang lahat at parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos dahil sa kanilang masasamang gawa at paglait sa Diyos. Ang mga taong ito'y walang kasiyahan, mapamintas, nagpapakagumon sa masasamang pita, mga hambog at sanay manlangis para makuha ang gusto nila. Ngunit lagi nating tandaan, mga minamahal, ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, lilitaw sa huling panahon ang mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masasamang pita. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong pinaghaharian ng kanilang mga pita at di pinananahanan ng Espiritu. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo.
Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay ng walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang mga nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo, ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Makakaupo na po tayo. Ay po ay sandaling manalangin, aming kinikilala, Panginoon Diyos, na sa umagang ito, ang iyong mga salita ay makapangyarihan at ang iyong mga salita ay po pwede magturo sa amin. Kinikilala namin, Panginoon, na kailangan namin ito. At bigyan niyo kami, Panginoon, ng isang pusong mapagpakumbaba at kaisipan na handang tumanggap ng paalaala ng iyong mga salita. O Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ang siyang mapapurihan at mataas ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mula po sa kasaysayan ng Bible, ay makikita natin ang paggawa ng kaaway upang ang katotohanan ay pilipitin. Doon sa halamanan ng Eden ay pinag-alinlangan niya ang tao, si Eva at si Adan, kung totoo ba na huwag kakainin yung mansanas ba yun? Hindi, yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ang sabi ng ahas o yung manunukso, totoo ba na ipinagbabawal? Pagdating po sa kasaysayan ay nandoon yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. At sa pamamagitan noon, ang Diyos ay merong panawagan sa sangkatauhan na manumbalik. Saan? Doon sa katotohanan ng kanyang naisin at ng kanyang kalooban. Pag binasa po natin ang Old Testament, meron tayong sa CCI, meron tayong Old Testament survey, makikita po natin mula sa kasaysayan ng Genesis hanggang Malakay. Makikita po natin na laging may panawagan ang Diyos sa kanyang bayan na manumbalik. Bakit po? Sapagkat ang bayang kanyang pinili ay palaging lumiliko ng daan. Ito ang daan ng Panginoon, pero ang dinadaanan lagi nila ay yung ayaw ng Panginoon. Kaya mula po sa mga propeta, walang mga propeta na nangaral na ipinilis yung mga tao, kundi ipinilis ang Panginoon. Lahat ng propeta ang panawagan, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Pagdating po ng Malakay, makikita po natin doon, na nagkameron po ng 400 taon ng pananahimik ang Diyos mula sa Malakay hanggang sa Mateo. Yun po yung years na ang Diyos ay hindi nangungusap at biglang lumitaw sa New Testament survey. Makikita po natin, naganap yung sinabi ng mga propeta na merong isang tinig na mangangaral. Walang iba kundi si Juan Bautista. Ano yung kanyang panawagan? Ang panawagan sa bansang Israel, magsisi kayo at manumbalik sa Diyos. Meron pong panawagan ng panunumbalik sa Diyos. Nung ang Panginoong Jesucristo ay mabautismuhan, nung Panginoong Jesucristo ay magministeryo, ano po yung kanyang panawagan sa bansang Israel? Magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Nung pong kabilang linggo, napakaganda po ng mensahe. Sabi, kahabag-habag kayo, mga Pariseo, mga Saduceo.
So meron pong panawagan ng pagpapanumbalik. Isa po sa ginagawa ng kaaway at patuloy na ginagawa ng kaaway hanggang sa ating kapanahunan ay yun pong ang mga mananampalataya ay gawing ignorante sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po kinakalaban ng kaaway yung mga wala sa loob ng iglesia. Kanya na yun eh. Saan po pumapasok ngayon ang kaaway? Sa loob po ng iglesia. At sa ating pong kapanahunan, ganun din po ang nangyayari. So, sabi nga kanina ni Pastor Rex, 508 years nagkameron po ng Reformation. At ano po yung ating titingnan doon po sa Reformasyon? Ito po yung sinimulan ni Martin Luther doon po sa 95 thesis niya, 1517. To be exact, 508 years. Pag yun yung pong tinotal. Isa pong mahalagang sandali sa kasaysayan ng Kristiyano. Ano po yung layunin? Layunin ito baguhin ang simbahang Katoliko at bigyang diin ang mga pangunahing katotohanan sa Biblia na noon ay napabayaan at naipaliwanag ng mali. So ito po yung kasaysayan. So ano po yung pangunahing prinsipyo ng reformasyon o yung pagpapanumbalik? Kasi meron pong iba na ayaw pag-uusapan yung salitang reformation. Para sa kanila ito ay, ang dating ay parang kulto yata yan Pero pag atin pong pinag-aralang mabuti kung ano yung salitang reformation, ito po'y pagbalik saan? Pagbalik sa katotohanan ng itinuturo ng salita ng Diyos. At ano po yun? Ito po yung prinsipyo ng reformation. 5 po ito. Alam natin ito sa church. Ano po yun? Yun pong sola scriptura. Banal na kasulatan lamang. Ang Biblia ang pinakamataas na otoridad sa mga usapin ng pananampalataya at gawain. So yun po, pagdidiin sa authority of the Scripture. Pangalawa, yung solos Christus, si Kristo lamang. Si Jesucristo ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. So yun po yung tinatayuan nito pong reformasyon. Sola gratia. Ano ibig sabihin nun? Biyaya lamang. Ang kaligtasan ay nagmumula sa biyaya ng Diyos, hindi sa gawa ng tao. Pag tinignan po natin yung kasaysayan, makikita natin na ang kaligtasan, walang kabahabahagi ang tao sa kaligtasan. Lahat ng ito ay biyaya ng Diyos lamang. So alapide, yung pong pananalig lamang, ang katuwiran sa harap ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Maging ang pananampalataya, mga magulang at mga kapatid, ay wala tayong bahagi. Ito po'y biyaya. Pag tinignan niyo po yung Hebreo, kabanatang, 6 yata, yun sinabi doon, na si Kristo ang mayakda ng ating pananampalataya at siya rin ang magpapasakdal ng ating pananampalataya. At yung pong panlima, sabi doon, yung pong sole Deo Gloria. Ano may sabihin? Kaluwalhatian ng Diyos lamang, ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. So yan po yung tinayuan ng mga church fathers sa church history. At nagpapasalamat tayo dahil sa church, dito sa atin sa church, itinuturo ito. At dapat talagang ituro ito sa mga iglesia upang malaman ano ba talaga ang pinagmulan ng ating pananampalataya. Pag tinignan po natin yung church history, meron pong mga pangalan na matunog dito. 3 pangalan na matunog. Ang una, si Martin Luther. Sino ba si Martin Luther? Siya po yung ama ng reformasyon. Sabi doon, his courage and conviction lead to significant theological reforms. So yun po yung kanyang tinayuan. Kaya yung kanyang 95 thesis na ginawa, ipinaskil niya yon sa pintuan ng
ng simbahan. At ayaw niyang umalis doon. Ang gusto niya, pag-usapan natin itong mga maling katuroang ito. At tayo'y bumalik sa kung ano ang itinuturo ng Biblia. Isa pang pangalan ay si John Calvin. Ano po ang kanyang naigawa? Sabi dito, contributed to Reformed theology and church governance. Si John Calvin, kilala po doon sa kanyang acronym. Alam niyo po ba yung kanyang acronym? Yung TULIP. Kilala po siya dyan. At yan po ay merong ayaw ng ibang tanggapin dahil Calvinism daw yan. Pero pag yan po yung ating pinag-aralan, hindi naman yan Calvinism. Bagamat siya ang nag-form yan dahil meron siyang dinibate na ang kaligtasan daw ay nawawala, kaya gumawa siya ng posisyon at nagawa niya yung TULIP. Lahat po ng iyon ay supported ng salita ng Diyos. Kung meron po kayo tanong, yung pong pagpapaliwala patungkol sa TULIP ay uupuan namin ni Pastor Rex. So yung pong si Huldrych Zwingli. Ano po yung kanya? Play a key role in the Swiss Reformation. Marami pa po. Sa church history, marami tayong may encounter na pangalan katulad ni na William Tyndale na nagsalin ng sa wikang Ingles, sina John Huss, marami pa po sa church history. Lahat ng yan ay ginamit ng Diyos upang tawagan ang iglesia na manumbalik sa katotohanan ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat tayo sa kanilang nagawa dahil ang reformasyon ay nakarating sa bansang Pilipinas at tayo man ay natuto. So ngayon pong umaga ang ating pong pag-aaralan na pamagat, kung yung ating pong binasa ay yung Jude. Kanina parang ang hirap basahin sa salitang Tagalog, Judas. Kasi nga, kilala si Judas yung nagkanulo sa Panginoong Jesucristo. Pero pagka Jude, parang ganda na natin, hey Jude. Pero ang Judas ay na-associate kasi doon sa nag-Judas sa Panginoong Jesucristo, isa sa kanyang mga alagad. Pero itong Judas na ito, hindi po ito yung kanyang alagad. Dahil yung pong Judas na kanyang alagad ay nagbigte. Ito po ay sabi sa pag-aaral o sa background nito, kapatid ng Panginoong Jesucristo na kapatid ni Santiago. Hindi ako nagkakamali. No, yun. So ano po yung atin pong pag-aaralan ngayong umaga? Tawag ng pakikipaglaban sa pananampalataya. Mahalaga po ito nating tingnan na ang bawat mananampalataya, bawat iglesia ay meron pong panawagan na mag-stand firm o manindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang iglesia at maging ang individual. Tayo, individual na mga mananampalataya, mahalaga na alam natin kung ano ang itinuturo ng Biblia. Bakit? Sapagkat, ngayon, laganap ang mga napapanood natin sa social media. At iba't ibang mga nagbablog. May mga Christian vloggers, may mga posisyon, may mga galito, ganyan. So mahalaga na tayo bilang individual ay kaya nating i-depend at tayuan yung ating pananampalataya na ipinaglalaban. So ngayong umaga, tingnan natin yung pong kasaysayan ng konteksto ng aklat ni Judas. Bago po natin tingnan. Ang sulat ni Judas ay isang maikling aklat sa Bagong Tipan na inuugnay kay Judas, na kapatid ni Santiago, na kapatid ng Panginoong Jesucristo. Pag tinignan po natin yung Mateo chapter 13 verse 55 at Marcos chapter 6 verse 33. Nung una, itong mga ito hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo pero naging mga mananampalataya din sila. Then, ano yung pangunahing paksa? So, yung may akda, si Judas, na kapatid ni James at ni Jesus, at pag tinignan po natin yung petsa ng pagkakasulat nito, sabi dito, 80-60 to 80. Bagaman may iba na nagmumungkahi na mas maaga o mas huling petsa. Sino po yung mga tigapakinig? Ang mga tigapakinig niya po dito, o yung audience, ay pangkaraniwan, sabi dito, pinaniniwala ang nakatuon sa mga unang komunidad ng Kristiyano na humarap sa banta mula sa mga maling turo. Tingnan natin, ano ba yung mga maling turo nung ito ay sulatin ni Jude?
meron pong mga maling turo. Nilalabanan ni Jude ang pagpasok ng mga hindi makadiyos na tao na nagtataguyod ng immoral na pag-uugali. Yun po ay sa verse 4. Ano pa? Pagkawala ng pananampalataya, ito yung pagtalikod, yung apostasy. Pagtalikod sa pananampalataya. Sabi dito, binabalaan ng liham laban sa apostasiya ang mga tiwaling impluensya sa loob ng mga pamayanang Kristiyano. So ito yung issue, ito yung naroon sa loob ng iglesia. Ano pa? Yung pong impluensya ng Gnosticism. Ano yung Gnosticism? Ito po yung pagtingin sa mababang pagka-Diyos ni Kristo at mababang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. So yun po yung problema. Kaya sabi ni Apostol, ni Jude, yung pinakalayunin po ng kanyang sulat upang himukin ang mga mananampalataya na makipaglaban para sa pananampalataya. Tingnan niyo po yung verse 3. Balikan natin yung verse 3 kasi ito po yung layunin ng kanyang sulat. Sabi niya sa verse 3, mahal kong mga kaibigan, bagamat sabik akong sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasang ibinabahagi namin, nadama ko na ang kailangan kong isulat at hikayating kayong ipaglaban ang pananampalatayang minsan ay ipinagkatiwala sa mga banal. Sabi niya, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo'y ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa natin. Salvation, kaligtasan. Hanggang ngayon hindi po talaga natatahimik ang usapin sa salvation. Kasi po yung salvation, pilit na inuunawa ng marami na merong bahagi ang tao. Yung pagtanggap ko, laging ganon. Pero pag tinignan po natin ang sinasabi ng Bible, lahat po ng tao ay patay sa kasalanan. Wala po tayong kakayanan, patay tayo espiritual. Walang patay na kayang gumawa ng mabuti at walang patay na kayang tumugon sa anumang katotohanan na po pwede niyang madinig. So sabi ni Jude, ito sana ang gusto ko isulat sa inyo. Itong kaligtasan na tinatamasa natin, pero nakakabahala, kaya sa halip na ito ang aking isusulat sa inyo, ito ang aking isinulat. Ngunit nais kong kailangang isulat sa inyo isang panawagan na inyong panindigan. Yung ginamit po dito sa isang salin, panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan sa mga banal. So ito po yung problema na kinakaharap noon pong mga mananampalatayang sinulatan ni Judas. So tingnan po natin, ito po yung aking panukala ngayong umaga. Lahat ng mga mananampalataya ay tinatawagan na ipaglaban ang katotohanan ng ating pananampalataya. Lahat po tayo. Tinatawagan tayo at pinapaalalahanan na atin pong tindigan, na atin pong tayuan, na atin pong ipaglaban ang katotohanan ng atin pong pananampalataya. Ito po yung laban, hindi para makipag-away, dahil hindi naman talaga tayo dapat makipag-away, pero tayo po'y nakikipaglaban sa maling katuruan na laganap sa ating kapanahunan. At ang nakakatakot, talagang ang maling katotohanan at ang maling aral nakapasok na sa mga iglesia. Kaya nga may mga iglesia na nadidivide, nagpasimula sa tama, pumasok, humina ang paninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos kasi laging ang gusto, relationship. Hindi po pwedeng ma-offend kapag ang pinag-usapan natin ang katotohanan. Pag binalkan po natin ang Panginoong Jesucristo, napakaraming na-offend sa Kanya dahil sa katotohanan. Mga ano pa nga yun mga pangunahin, di ba? Mga tigapagturo ng kautusan. At sa ating kapanahon na nangyayari, napakaraming na-offend. Ito, isang halimbawa na lang. Sa isang iglesia na hindi na nainindigan sa katotohanan, may mga miyembro na natututo,
na tumatayo sa katotohanan sa salita ng Diyos, sa halip na ito'y makita nila na opportunity para sila'y lumagong sama-sama, nagiging threat sa iba. Yung katotohanan. So mga magulang at mga kapatid, tayo po'y tinatawagan na tayo'y tumayo at manindigan. Hindi lamang yung sinulatan ni Jude, kundi sa ating kapanahunan. At ito po'y panawagan sa bawat isa sa atin. Ano po yung mga dahilan para ipaglaban ang pananampalataya na ating tinanggap? Number 1, dahil ipinagkatiwala ito ng Diyos sa atin. Verse 3. Tingnan niyo po yung sabi, mga minamahal, o yung huling bahagi. Sabi dito, isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Bakit dapat nating ipaglaban ang pananampalatayang meron tayo? Dahil ipinagkatiwala ito ng Diyos. Saan? Sa mga mananampalataya. Sa iglesia. So, atin po talaga itong duty bilang mga mananampalataya to defend the truth. At bilang iglesia, kinakailangan po natin bantayan ang atin pong komunidad. Amen? At nagpapasalamat tayo dahil meron tayong mga lingkod na ginagamit ng Panginoon upang manindigan sa katotohanan. Ipaglaban ang katotohanan. Hindi sa lakas na meron tayo, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pangalawa, dahil lihim na nakapasok ang mga bulaang tagapagturo. Yun po yun sa verse 4. Sabi dito, sapagkat lihim, sabi niya, lihim no? Lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Anong ginagawa ng mga taong ito? Lihim na nakapasok, nakukunwaring mananampalataya, nakukunwaring tupa, yun pala ay kambing. Kanina mabigat yung pananalita ni Brother Raymar, na ang pagsamba ay dapat, hindi mga kambing, dapat ay tupa. Mabigat po yun. Pero ito yung nangyayari. Kahit sa ating kapanahunan, mag-evaluate kayo sa mga churches. Marami talaga yung nakakapasok sa ating mga churches ngayon na iba't ibang katuruan, iba't ibang paniniwala, iba't ibang pangangaral sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Meron pong biblical Jesus, pero merong modern day Jesus kung paano ipakilala si Kristo. Sabi dito, binabaluktot nila ang tungkol saan? Sa kagandahang loob ng Diyos. Anong dahilan? Upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Meron silang mga pangsariling kagustuhan. Lalo tigit sa ating kapanahonan, magmasid tayo. Marami ngayon na nangangaral sa salita ng Diyos, hindi para bigyang luwalhati ang Diyos, kundi para gatasan ang mga iglesia. Yung sinabing magtanim kayo ika sa inyong mga pastor, magbigay kayo, itaas ninyo ang sweldo ng mga pastor para kayo pagpalain. Pastor, magkano sweldo mo? May mga ganyang pangangaral. At ito'y pang sariling kapakinabangan. Ayaw nilang kilanlin sino? Si Jesucristo ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So ito po yung mga dahilan. Bakit dapat nating ipaglaban ang pananampalataya na ating tinanggap? May lihim na nakapasok ng mga bulaan tagapagturo. Tingnan mga katabi mo. Tingnan natin ang bawat isa. Tayo ba'y nagtuturo ng tapat? O tayo'y lihim na uti-uting pumapasok sa iglesyang ito? Pangatlo, sabi dito, dahil nilipol ng Diyos ang mga di sumasampalataya. Kanina nakita natin, ano yun? Kasaysayan. Yung Sodoma at Gomorrah. Yung binanggit dito kanina nung binasa. Yung kay Cain. Ano ang dahilan doon kay Cain? Di ba pagsamba yun? Paghandog? Meron talagang pamantayan ng Diyos eh. Pero sa ating kapanahunan ngayon, di ba ang pagsamba? Lalo tigit ang pagsamba
Sa ibang mga iglesia, lalagyan ng smoke machine, ang entablado, lalagyan ng mga palamuting maganda. Pagkatapos mag-aawitan, kapag ang kongregasyon ay hindi nagpapalakpakan, wala sa inyo ang espiritu, palakpak kayo. Di ba, ganon? Pagkatapos, pagka yung nag-song lead, parang hindi ko yata nadala sa pagsamba ang iglesia yun. Hindi ko naramdaman, hindi ako napuspos, dahil hindi sila sumunod sa aking, di ba? Yun ba ang pagsamba? Ang pagsamba, mga magulang at mga kapatid, ay nakatuon saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Kanya lang yun hindi yun sa atin. So pag dito sa kasaysayan na binanggit dito sa talatang 5, 7, 11, 13, and 15, nilipol ng Diyos yung mga taong hindi nanatili sa Kanya. Yung mga ayaw sa katotohanan. Merong hustisya ang Diyos. Amen? Sa akin pong pagmumuni-muni, naniniwala ba kayong ang Diyos ay hindi natutulog? Ang Diyos ay hindi, natutuwa sa anumang korupsyon? Naniniwala ba kayo doon? Hindi. Dahil itong sunod-sunod na pangyayari sa ating bansang Pilipinas ay pagpapakita na si Diyos na soberano. Amen? Nanonood yung nung kagabi, may napanood ako na baha. Yung mga malalaking barko na dadala, masasabitan yung tawag doon, yung tulay. Sabi nung nagbibideo, Lord, Lord, Diyos ko, Lord, Lord, Papa Jesus. Papa ba si Jesus? Ano ba ibig sabihin nito, mga magulang at mga kapatid? Ang Diyos ay soberano at lahat ng nangyayari ay ayon sa Kanyang kalooban at panukala. At siya po'y Diyos na banal. Hindi niya hahayaan na ang kasalanan ay hindi talaga maparusahan. So makikita po natin dito, pinarusahan ang Sodoma, pinarusahan ang Gomora, pinarusahan si Cain, pinarusahan yung mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Maging nga ang bansang Israel, di ba sila ang chosen people? Dinala yung unang lumabas ng Egypt, yung first generation. Nakatawid bang lahat sila doon sa lupang pangako? Hindi, patay sila lahat. Kasi ang tigas ng ulo nila. Sino lang yung nakatawid sa lupang pangako? Yung sumunod na henerasyon sa pangunguna ni Joshua at ni Caleb. So yun po yung katotohanan. Sunod, dahil si Kristo ay Panginoon. Sabi po sa verse 1, 4, 8, and 10. Naniniwala tayo ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Diyos na totoo. Noong pong panahon ng mga alagad, at nang masulat itong sulat ni na Judas, sulat ni na Juan, meron pong paniniwala na si Kristo hindi totoong naging tao. Na ang Panginoong Jesucristo ay hindi talaga namatay doon sa krus ng Kalbaryo. So meron pong ganung paniniwala. At kahit ngayon, meron pong hindi naniniwala ang si Kristo ay Diyos. Pero tayo po'y naniniwala ang si Kristo ay Diyos. So sabi dito, bakit dapat natin ipaglaban? Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay Panginoon. Number 5, dahil ang may mga, sabi dito, dahil may mga nagbabalat kayo. Mayroong parang unyango. Alam niyo ba yung unyango? Ito po yung parang klase ng lizard na kapag kumapit sa kung ano ang kulay, ay ganoon din ang kulay. At hindi mo mapapansin na naroon siya. Hello? Unyango ka ba? Mga kapatid, noong panahon na sulatin ito ni Jude, ito yung may mga nagbabalat kayo sa loob ng iglesia. May nagkikristyanuhan. May nagkukunwaring tagasunod ni Kristo. Pero naroon para lamang manghuthot, naroon para lamang manlamang, naroon lamang para sa pangsariling kagustuhan, naroon para sa laman. Hindi naroon para sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran.
Next, dahil ang mga irehe ay nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi. Natatandaan ko noon, nung tayo nagpapasimula dito, nandun pa yung ating church, biglang may dumating na negro. Natatandaan nyo yun? At gustong mag-speak. Yung mga panahon na yun, nandito kami. Si Pastor Roy pa yung nandoon. Sabi niya, ba't ka mag-i-speak dito? Hindi nga namin ikaw kilala. Siya di misyonero, siya di ganyan nagpapakilala. Di ba? Katapos, marami po sa ating mga iglesia, may mga nakapasok talaga na mayroong ganitong naisin. Kaya may mga churches, kaliit-liit ng churches na divide pa. Kasi nakapasok yung maling tagapagturo, nabigyan ng posisyon. Lumabigyan ng posisyon, na namantala, hinati ang iglesia, dating na nga lang doon, pag alis, may dala pang mga kambing. Buti na lang na naiwan yung mga tupa. Talaga ang kambing, sasama sa kapwa kambing. Amen? At yung tupa, makikipellowship niya sa kapwa tupa. Amen? Tupa ka ba? O kambing? So yun po yung katotohanan. Dahil iingatan tayo ng Diyos. Bakit dapat natin ipaglaban dahil iingatan tayo ng Diyos? Sa 24 and 25, bagamat yun po yung benediction, pero makikita po natin, ang pag-iingat ng Diyos ay sumasa kanyang mga pinili. So yun po yung mga dahilan. At ngayon, tingnan natin yung mga paraan. Kung meron dahilan, bakit dapat nating ipaglaban ang katotohanan at pananampalatayang ating tinanggap, ito po yung mga paraan para ipaglaban ang pananampalatayang ating tinanggap. Meron pong 4 na M. Number 1, manatili sa tamang katuruan ng salita ng Diyos. Verse 3, 17 at 18. Ano po yung makikita natin sa verse 17 at 18, ganito po ang sabi, mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Nung una pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon, maililitaw ng mga taong mapanlait at alipin na masamang nasa at laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabaha-bahagi, mga taong alipin ng kanilang masasamang nasa at hindi pinananahanan ng Espiritu. So sabi dito, manatili sa tamang katuruan ng salita ng Diyos. Ito po'y nag-uugat sa Book of Acts. Yung pong una mga mananampalataya doon, sa Acts chapter 2, nung marinig nila si Pedro nangangaral, doon po sa Acts chapter 2, verse 42, anong sabi doon? At sila'y nanatili saan? Sa aral ng mga apostol bilang magkakapatid, sa pagpipira-pirason ng tinapay at saan pa? At sa pananalangin. So sabi doon, manatili sa tamang katuruan ng salita ng Diyos. Ang Bible, sola Escritura, ito ang tanging paraan upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang scriptures, ang Biblia, ang magtuturo sa atin papaano kikilalin ang soberanong Diyos. Ang Biblia din ang magtuturo sa atin na pahalagahan ang gawaing pang-iglesia. Dahil ito po ay malinaw na sinasabi sa kanyang salita, manatili sa tamang katuruan ng salita ng Diyos. Pangalawa, manatili sa pag-ibig ng Diyos. Verse 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, mga magulat, mga kapatid, ay hindi konsentidor na pag-ibig. Hindi siya natutuwa sa gawang mali. Pero kung tayo'y Kanya at tayo'y Kanyang mga anak, kung pag tayo nagkamali, ang pag-ibig ng Diyos may pagtutuwid at pagtuturo. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Number 3, magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Makikita po natin yan doon sa benediction, sa 24 and 25. Magpasakop sa kapangyarihan
ng Diyos. Ano sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad? Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ibinigay na sa akin, kaya humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa huling panahon. Taglay ng Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan, at bilang siya ang ating Panginoon, dapat tayong nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, sa soberanong Diyos. At yung pang-apat, magpatuloy sa pagsunod sa paglilingkod kay Kristong Panginoon. Despite na meron pong mga lihim na katuruan, may mga nakapasok na maling aral na magliligaw sa mga mananampalataya, ang panawagan magpatuloy sa pagsunod sa paglilingkod kay Kristo. Ano po ang sabi ng verse 1? Mula kay Judas, alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, para sa mga tinawag ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama sa pag-iingat ni Jesucristo. Yung pong pagpapatuloy, mga magulang at mga kapatid, ito po yung isa sa mga acronym ni John Calvin doon sa tulip. Yung pong letter P ay Perseverance of the Saints. Pagpapatuloy ng mga mananampalataya. At tanging mga tunay na mga mananampalataya lamang na nagsuko ng kanilang buhay kay Kristo ang siyang makapagpapatuloy. Kasi hindi natin kaya sa ating sarili na makapagpatuloy sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero dahil sa biyaya at dahil si Kristo ang tumawag at pumili sa atin, makapagpapatuloy tayo kasi siya po ang author ng atin pong pananampalataya. At siya rin ang magpapasakdal ng ating pananampalataya. Di ba sabi ni Apostol Pablo, magpatuloy kayo sa mga churches na kanyang sinulatan. At nung siya po ay malapit na mamatay, sabi niya, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. Nagpatuloy ako hanggang sa hangganan ng aking buhay. Yung ba'y dahil sa kanyang kagaling at lakas? Hindi. Sapagkat kinikilala ni Apostol Pablo na magagawa niya ang lahat, hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Tayo man, ang lakas na meron tayo ay mula kay Kristo. Kaya makapagpapatuloy tayo kung patuloy natin kikilanlin na si Kristo ang ating Panginoon at patuloy na magtitiwala at mananampalataya sa kanyang ginawa, hindi sa ating ginawa. So yun po yung katotohanan. Alam niyo, sabi po ni Martin Luther ito, unless I am convinced by proofs from Scripture or by plain and clear reasons and arguments, I can and I will not retract, for it is neither safe nor wise to do anything against conscience. Sabi niya, here I stand. I can do no other. God help me. Nung pong siya ay nakikilaban, sa Romano Katoliko, yung mga maling turo ng Romano Katoliko, meron pong threat sa kanya pong buhay. Pero hindi po siya nagiba. Bakit po? Sapagkat ang taas ng kanya pong respeto sa salita ng Diyos. At yung pong salita ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng tapang na manindigan kahit ito'y maging kapalit ng kanyang buhay. Si William Tyndale, nung siya po'y bantaan, at nanganib ang kanyang buhay, umalis po siya ng England dahil sa takot. Pero siya po'y nagbalik. Dahil sa tapang sa paninindigan ng salita ng Diyos, nanindigan siyang ma-translate yung Bible sa English para maunawaan ito. Sa kanyang pagbabalik, ano po ang nangyari sa kanya? Siya po'y sinunog. So makikita po natin dito. At maging ang isa sa mga, siguro yung iba, paborito na rin itong mga nangangaral. Patay na, kailan na namatay si John MacArthur. Sabi niya, one of the worst assaults on God's word comes from people who say they believe the Bible, yet don't know what it teaches. Marami ho sa ating mga iglesia ngayon at nakakalungkot.
maraming tumatayo na mga tigapanguna, maraming tumatayo na mga elder. Elder hindi sa lalim ng salita ng Diyos, naging elder kasi inilagay sa posisyon at minsan napilitan na maging elder, ayaw nang bumaba. Pero walang pagmamahal sa salita ng Diyos, walang pagnanais na lumalim sa salita ng Diyos. At ito po yung talagang assault sa salita ng Diyos. Marami ang naniniwala sa Bible pero hindi nauunawaan ano ba ang itinuturo ng Biblia. Sabi pa rin niya, the transformed and renewed mind is the mind saturated with and controlled by the Word of God. Mahalaga po ang salita ng Diyos. At sa ating pong pananampalataya, ito po yung dapat nating tinatayuan. So bilang mga lingkod ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nararapat na masumpungan na nanatiling tapat na ipinaglalaban ang pananampalatayang minsan nating tinanggap, magpasakop sa patnubay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ang ating tugong awit. Salamat po, Pastor Marlon, sa mensahe po ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang mawit ng ating responsong, Ako'y Kawal ni Jesus. Ang Diyos Ama at Kawal ni Jesus, hindi ako mangangamba sa kanya'y sumunod. Hindi ako maghahangot ng ginhawat galak, habang iba'y nagtitiis sa kanya'y tapat. Marami ang kaaway ko na dapat harapin, maging itong sanlibutan ko at madilim. Ang Diyos ako'y bigyang lakas upang magtagumpay, dalangin ang sandat ako at salitang banal. Sa araw ng ibig, araw ng tagumpay, kapit pala ng Haring Diyos ay ating kakamtan. Sa tahanang walang hanggan tayo ay handog, walang hukay na buburihin ang Panginoon. Walang hukay na buburihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa inyong mga salita na nahayag sa bawat isa sa amin. Nawa, ang mga salita mong itong nahasik ay tumimo sa puso ng bawat isa sa amin at ito ay magbigay sa amin ng katapangan na manindigan sa katotohanan ng iyo pong mga salita. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang komunidad na ito na kami ay sama-samang lumago at lumalim sa aming pong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na siyang tumawag at pumili sa bawat isa sa amin. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa
Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tunay nga po na nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa salita po niya hatid ng ating Pastor Marlon. At ngayon naman po bilang announcement sa mga nagpapatuloy po ng gawain ng church, andito po yung Praying as One, Monday to Friday, 6:30 a.m. Saturday po, contact po natin si Kuya Carlo, 6 a.m. At tuwing Sunday po, dito po sa ating center, kumaaga po kayo, 6:15 a.m. CE Virtual Class, tuwing Tuesday po ito, 7 p.m. to 8:30 p.m. Day of Prayer and Fasting Kick-Off, Wednesday, 9 a.m. Day of Praying and Fasting Engaging Accountability, Wednesday din po ito, 12 p.m. Day of Prayer and Fasting and Session, Wednesday, 3 p.m. naman po. Day of Prayer and Feasting face-to-face, every third Wednesday po of the month, 9 a.m. to 3 p.m. Praying as One po, Wednesday, 5 p.m. face-to-face, 7 to 7:15 p.m. online. Hope Meeting, every other Thursday po ito, 7 to 8 p.m. C4 Family Live, Friday, 6:30 to 7 p.m. Berean as One, Friday, 7:15 p.m. OFW Sambahayan, Saturday, 11 p.m. to 1 a.m. At Gospel Faithfulness Forum, as schedule po ito, 8 to 9 p.m. And yung SBC and Sambahayan, as schedule, and yung bago po nating gawain na Better Together, Partners in Prayer, as schedule din po. At sa patuloy po, announcement po ngayon sa ating mga gawain ng ating komunidad, may RDA po tayo, Sunday, 9:30 to 11 a.m. po with Pastor Hayel. At yung Rohi one-on-one mentoring po, nagpapatuloy din po. At ito po yung volleyball game po, meron po tayong Buklod Ministry versus Yakult po ngayon po. 1 p.m. po, pinapaanyaya lang po yung iba na kung wala po kayong mga gagawin, ay inaanyayahan po kayong manood para lang po sa support ng ating ministry. Kababaihan Outdoor Fellowship, October 18 po, Saturday. Candidate for Baptism, October 26. Yun po, inaanyayahan din po yung bawat isa kung sino po ang gustong magpabautismo. Maaari lamang pong ipaalam po sa ating mga elders. Workers Appreciation po, October 26, after baptism. Mission update po as of today, giving Christmas for Christ Giving, meron na po tayong 16,150. At yung lupa po sa Palawan, meron na rin po tayong 76,600. At yung Teachers Training Workshop po, November 28 to 29, lahat po ng USBCCI student po ito ay pwedeng makibahagi. Registration fee po natin, 500. FYI po, kasama na po dito yung materials and yung coffee pandesal. USBCCI graduation, November 30 po ito, 11 a.m. High View of Church Seminar by OMF and other partner churches, registration fee, 850. Ito po ay sa October 31, 1 to 5 p.m. At may visitor po tayo ngayon, inaanyayahan ko po na tumayo upang makilala po kayo ng ating komunidad. Si Romel Lirio, invited po siya ni Marisa Lirio. Yan lang po. Maraming salamat po. Okay po. Salamat Kuya Ian. Tayo lahat po ay tumayo at tayo po ay sama-samang umawit ng ating victory song, Ipagdiwang ating gawain. Ang siyang naririnig, tawag ng katotohanan. Ang siyang mananalig sa larangan ng digmaan. Matawag ay pag-ibig, tayo mag-isahin. Dapat magpapumulong, si Jesus ang siyang katulong. Dapat magpapatuloy, tagumpay mayroon. Mga kalalakihan lamang po. Unang kalalakihan.
babaeng nauukol. Mga kababaihan naman. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, hayat makisama. Sabay-sabay po tayong lahat. Dapat tumulong, si Jesus ang siyang patulong. Papatunay tagumpay mayroon. Ang mga kabataan naman po. Kabataang maglingkod sa piling ng Panginoon, huwag ka nang magpaliban pagkat ngayon ang panahon. Di ka dapat mangamba, ang Diyos ang laging tutulong. Lakad magpatuloy, lakad-lakad. si Jesus ang siyang patulong. Dapat Patunay tagumpay mayroon. pagtulungang itatag ang Kaharian ni Jesus, kawalang kasama ay pilitin lang saging lubos upang makalaya ang kaluluwang nakagapos. Hayo't makihamon. dapat magumurong. Si Jesus ang siyang patulong. Dapat Pagpatuloy tagumpay mayroon. magumurong. Si Jesus ang siyang patulong. Dapat Patuloy tagumpay mayroon. Purihin po ang ating Panginoon.